Sabi niya, your arm should be needed to amputate, sabi niya. Nagulat na lang ako sa kanya. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. We often hear about, problems in Canada's healthcare system, particularly yung long waiting time, kung kailangan mo lalo na ng mga specialist para sa kung ano man ng illness na iyong nararamdaman. Ang kakausapin po natin ngayon, he's basically very frustrated with the long wait. Meron po siyang tumor sa kanyang arm, elbow area, and it's growing aggressively, rapidly. At dahil lagi po siya naghihintay, hindi po siya agad na titingnan ng doktor, ay lumaki na po ng husto ang kanyang elbow. And he feels like he should have been seen faster. We'll get more information from him. Siya po ay si Arnold Panganiban. Hi Arnold! Hello, kumusta? Kamusta Arnold? Nako, nakaka-frustrate talaga at nakakalungkot itong sitwasyon ni Arnold. Do you want to show us your what we're talking about here, Arnold, para magkaroon ng idea yung, oh my gosh. Oh my. It's a swollen elbow, basically, no, Arnold. Ito yung na-operan sa akin. Oh Dito my. yung hiniwa. Okay. So clearly, no, ewan ko lang, pero sa akin, by the looks of it, Arnold, it's an urgent concern, definitely, no? Oo. Ay, alam mo, matagal na po si Arnold na suffering from on and off pain because of his elbow. Umpisahan muna natin, Arnold. Ano ba nangyari dyan sa yung right elbow? Ay, ito na-diagnose noong 2015 sa Pilipinas pa. So, doon, nung nalaman ng doktor, nakita sa MRI, agad-agad in-schedule na ako ng operation for curettage ang ginawa. Yung inalis yung affected area ng elbow, tapos nilagyan ng bone cement, tapos nilagyan ng bone support. Hanggang makarating, 2015 din, nakarating kami dito sa Canada, nakapagtrabaho pa ako noon. Dapat may therapy pa nga ako noon, pero hindi, dahil wala pa kaming health card. So, nung nagkaroon ako ng health card, punta na ako diretso ng hospital. Ni-refer ako sa isang oncologist. Tapos ini-inject ako every month ng denosumab. Bakit oncologist pala? Dahil nga siya treated as cancer. Pero yung giant cell tumor is like hindi siya malignant, pero benign siya, pero aggressive nga siya. Okay. Ibig mo sabihin, again, just to be clear, wala pong cancer si Arnold. But the treatment he is being given is for those usually with cancer, no? Dahil nga, mabilis, aggressive yung paglaki, yung growth ng kanyang tumor. So, nung dumating ka ng 2015, ano itsura ng elbow mo? Was it already swollen at that time? Hindi, ganun, normal siya. Yun nga lang, steady lang siyang ganun, di siya nagagalaw. Tapos, pero nakakapagsulat ako kasi ito yung dominant arm ko, yung right. So, yung wrist at saka itong nagagalaw ko siya. Alright. Hanggang dito lang. Okay. So, pag nagtatrabaho ko, kahit mabigat, nabubuhat ko pa yun dahil naman siya. Okay. Yun nga lang, hindi ko na siya na-flex. Ano ba yung naging diagnosis pala? What kind of tumor was it, Arnold? Para lang baka may curious sa atin. Giant cell tumor. A giant cell tumor. So, in Canada, when did the real, more serious pain start? Ayun, dahil tuloy-tuloy naman yung treatment ko nung tumor, pasumpong-sumpong lang yung sakit. Tapos, kasi doon sa cancer center, every time na pupunta ka doon, pukunan ka ng blood works. Nagtuloy-tuloy yung treatment ko hanggang 2018.
Tapos Okay. sabi ng doktor, ini-stop na niya. Sabi niya, kasi matagal na nga rin. Tsaka alam mo yung vial na yun, $800 per injection. So wala Oh, akong binabayaran kahit ano, all right. Okay. libre. Nung 2018, nung tinigil ng oncologist yung treatment, how was your elbow then? Okay naman or ano paano ba? Okay naman siya. Then after a few years, pag sumasakit siya, nagpe-pain reliever na lang ako. Yung ano, Tylenol, ganon. Okay. Tapos, pag sumasakit na talaga siya, babalik ako dun sa oncologist. Pero titignan nila. Tapos ang sabi sa akin, i-refer ako. Bumalik ako sa dun sa orthopedic. Okay. Ayun. So nung pagkabalik ko dun sa orthopedic, ni-refer naman ako dun sa another orthopedic na pwedeng mag-operate sa kamay ko para Oh. artificial elbow naman. Oh, I think this Yun. was around 2022 when you had a surgery to Oo. get you an Yun. artificial Mm. elbow. Tama ba yun? Oo, tama. Mm. Okay. Matagal kasi nga pandemic time yon, so mahirap ding maka-access sa hospital dahil maraming case ng COVID that time. Nung nabigyan ako ng artificial elbow noong 2022, a few months lang sumasakit siya. Mm. Hanggang sa bumalik ako dun sa doktor. Tapos sabi niya, ang findings is ganyan daw ang mga case ng mga nagkaroon ng trauma, magkakaroon siya ng heterotrophic ossification. Medyo no, Oo, medyo scientific. Kahit complicated. ako hindi ko maintindihan yung medical term. Mhm. Hanggang sa, ayun, nag-decide siyang revision. Bubuksan ulit yung elbow ko. Hanggang, naman yan, mga December 2023. Ayun, hanggang, nung after ng operation ko, nag-stay ako ng 15 days sa hospital. Hindi Mhm. rin natatanggal yung sakit. Meron time nga, nag-seizure ako one time dahil Oh, sa man. sobrang sakit. Oo, tapos binigyan ako ng higher dose ng prescription. Yun. Okay. So, yan months after your artificial elbow surgery, you felt pain. I think since then, on and off na yung pain mo. Hanggang ngayon, sinasabi mo sa akin kanina. Oo. Tapos, you had a revision, kumbaga inayos ulit, binuksan ulit in December 2023. Mukhang hindi pa rin na-resolve, no? And then, is that Hindi. when the swelling began also? Oo, actually, actually, nung bago pa yung revision, may swelling na Oh, lumalaki na rin yung, nun, kaya nagkaroon ng revision. oh, Meron ng konting swelling nun. Pinapicturan ko pa nga sa katrabaho ko, sabi ko, sabi niya, iba yung, lumalaki na rin siya, sabi niya. Iba yung size ng elbow mo tsaka sa kabila. naiintindihan ko si Arnold, no, na medyo, basically, you are frustrated dahil, alam mo from the beginning, sabi mo nga na, it's an aggressive tumor. And you felt like you needed to be seen by a specialist, obviously more urgently, more frequently. How often or how rare basically ka nakita ng specialist? Ayun, dahil nga ang nag-revision is orthopedic doctor siya, no? Okay. Actually, January 1st, nasa hospital ako, nasa emergency ako that time. Dahil nung na-operan ako, kumuha ng sample, pinabiopsy yung nakuha na nilang sample dun sa specimen sa elbow ko. Dun ko rin nalaman yung nag-reoccurrence na yung giant cell tumor sa elbow ko. Mayroon ng reoccurrence. So, ayun, January to until February, ang ginawa sa akin is binigyan ako ng dinala ako sa yung
pain management para bigyan ako ng malalakas na dosage ng pills. Yun nga yung hydromorphone, celecoxib, tsaka Tylenol. Alam mo, pinagsama-sama yun para isang lagukan lang ng Oo. gamot. Is this Parang January? sangkap ng alak. So, Oo. every time nainom ka nun is matutulog ka. I want to get an idea basically, Arnold, how often ka nakita nung specialist na kailangan mo? Actually, hindi na kami nagkita nung specialist eh. Mga ano na lang eh, yung sa emergency. Oh, Parang resident doctor na rin na colleagues, magko-colleagues sila eh. Magkakasama sila sa isang department sa orthopedic. Yun. Ewan ko, nag-isip nga rin ako, but nung nasa hospital ako, pina-x-ray lang ako. Walang MRI, walang CT scan, gano'n, doon sa hospital na yon. Hanggang lumabas na lang yung biopsy noong January, tapos yun nga, may recurrence. Pinabalik na ako doon sa nag-refer na orthopedic din, na oncologist na rin siya ngayon. okay. Kaya, tapos nung nagkita kami, matagal din bago kami nagkita, February 25. Kasi aside from that, nagbalik nga ako doon sa oncologist, yung nag-inject sa akin for less than 5 years, yung 5 years ago. Tapos doon, agad-agad, inasikaso ako. Doon sa doktor na yun, yung oncologist. Mhm. Yun. Tapos nung tinawag, nung na-reschedule ako doon sa isang orthopedic oncologist siya ngayon. Kasi nung na-meet ko yung doktor na yun, almost 10 years ago. Oo. Hold on, Arnold, kasi parang Orthopedic pa lang siya. nagsiskip-skip tayo ng timeline. Just to be clear, Yan. so after your Oo. revision in 2023, you still were feeling Oo. pain, 'di ba? And may swelling Pain. Oo, non-stop. Oo. Pero since then, hindi ka nakakita agad dun ng ortho, yung specialist mo. Hindi. Did you request for Hindi na one? ako- Did you try getting one? Oo. Tinatawagan ko rin yung sekretary niya. Tapos sabi niya, hindi ka pa tinawagan ng doktor. Nag-refer sa amin. Sabi niya, wala pa, sabi ko. Kaya nga, yun time na yun, tinawagan niya siguro yung sekretary niya sa kabila. Kaya tinawagan na ako ng sekretarya dun sa nag-refer na doktor. Okay. Pero okay. So while waiting for your ortho, nagpunta ka na lang ulit dun sa original oncologist mo naman na nag-treat sa'yo. Oncologist. Tama ba? Oo. Okay. Kaya, na-feel ko na, sabi ko, doon, agad-agad, kinunan ako ng tapos schedule pa nga ako sa CT scan, Okay. X-ray, in-X-ray agad din ako, ganon. Actually, yung nag-refer na doctor, after 2 years, doon pala kami nagkita ulit. Oh my gosh, from your original ortho yun, Oo. na nung nakita kayo ng Yung original ortho. 2 years. Oh my gosh, di nagulat ngayon siya, lumaki na ng husto kasi January, I Malaki. assume Oo. Tapos nung nakita ka niya, after 2 years, na ganyan na ang sitwasyon, what did he say? Yun, nung nagpunta nga ako doon, maaga pa nga ako nagpunta doon, tapos naririnig ko parang nag-conference na sila, nagmi-meeting gano'n sa likod ng treatment room. Tapos nung nakita niya ako, tapos sabi niya, Arnold, sabi niya, I will be straightforward to you. Sabi niya, your arm should be needed to amputate, sabi niya. Oh my God. Talaga, Doc, sabi ko, there's no other option, sabi niya gano'n. Nagulat na lang ako sa kanya. Tapos tinanong ko pa, ba't sa ibang doc, nakikita ko, mayroon silang reconstructive, gano'n. Same case as me, yung giant cell tumor. Yan. Oh my God. Nagre-research din ako eh. Pero wala. Hanggang sa nagpirma na lang ako ng pre-admission doon sa hospital ngayon.
So basically, Kaya hanggang ngayon naka, nag-iisip ako, hindi ko alam. oo, so nakapila ka for amputation na right now. Ganun ba? Amputation na, oo. Naka, Sabi nga nung kaibigan kong nurse dyan sa Pilipinas, ah, no, sabi niya, mag-ano ka ng second opinion sa ibang hospital. Tinawagan ko yung family doctor namin. Tapos sabi ng family doctor, nagulat din siya. Oh, really? My God, sabi niya, ba't ganun? Sabi niya, ang bilis naman ng desisyon ng orthopedic mo, sabi niya. I don't know, doc. It's, you see kasi nakita rin niya na mamagana yung time na yun. Nagpupunta din ako dun sa family doctor kasi siya yung nagbibigay ng mga pain reliever sa akin. oh my God. Ni-refer niya ako doon sa isang hospital naman, malapit dito. Nagtataka ako, hindi ako tinatawagan, pero na-send na daw yung message, yung ano. Tapos sinabi lang niya, tinawagan ko yung secretary family doctor namin. Tapos sabi niya, Kuya, kasi Tagalog din, Filipino din yung mga secretary. Sabi niya, Kuya, wala na daw other option. Sabi nung sekretarya ng ibang yung referral doctor mo, sabi niya. Ang naalala ko, ni-refer na rin ako doon pero hindi ako tinawagan that time. Oo. Way back, 8 years ago. Oo. Nawala na ako ng pag-asa. Talaga, puputulin na yung kamay ko. Oo. Para na nga akong bibitayin pag minsan nare-realize ko, in-imagine ko na lang kasi nga rin, useless na rin yung kamay ko. Alam mo, nakasabit nga siya sa drawer niya habang nag-usap tayo. May unan siya dito tapos nakasabit. Sa sobrang bigat ng kamay ko. I'm so Meron pa siyang sabitan dito. Kaya makita mo, puro sabit-sabit yung pagtatayo ako. Sobrang nakaka-frustrate. I'm so sorry to hear about what you're going through, Arnold. Do you feel, Arnold, na had you been seen, kumbaga kung mas frequent sana, no, and they treated you as an urgent case, which I think, no doubt, it is, na baka naiwasan yung lumaki ng ganyan at naiwasan, may posibilidad na hindi ka i-amputate hindi i-amputate yung iyong kamay, yung elbow. Sa naintindihan ko lang dun sa naging sakit ko, benign aggressive. So, ibig sabihin, aggressive siya. So, kailangan, yung admission, agad-agad ang agarang operasyon or action. Yeah. Did you ever consider, Arnold, going back to the Philippines to get help for it? Paano ba? O may naisip ka bang ganong iba? Alam mo, nakakahiya nga lang din, no? Nag-sign up na nga rin ako ng GoFundMe. Sabi ko, para maayos yung kamay ko. Hindi ko naman ma-share sa ibang platform kasi kailangan pala i-share mo yun sa ibang platform katulad ng Facebook, ganun, para mayroong makatulong sa'yo. Tsaka siyempre, nasa Canada kasi nung maniniwala na nahihirapan ka dito. Yung GoFundMe mo, Arnold, yung pera na gusto mo dong i-raise, anong balak mo, ipapagamot mo sa Pilipinas? Ganon? O kaya sa US, kung may chance ako makapunta ng US. Ang hirap ng pinagdadaanan mo. And for everybody wondering, si Arnold didn't stop working, ha? 'Di ba? Nagtatrabaho din siya with only basically one useful arm. Nag-iingat na lang ako. Actually, noon pa, nakapagtrabaho ako sa A&W, sa building. Isang kamay lang din talaga yung nagagalaw ko ng tama. Kaya nung sa 7-Eleven, dahil ang busy lang doon is yung pagkakaha. Mag-scan ka lang ng item, gano'n. Madali lang yung trabaho, kaya yun. Kitang-kita ko at I'm sure nakikita ng viewers, yung hirap na dinadanas mo for a long time now. At ngayon, I can't imagine, ngayon na iniisip mo na you will lose your arm.
'Di ba? It's just a matter of ano Mm. ba, hinihintay mo na ba, porsigido ka na ba? Are you Wal gonna get a second opinion? Anong mangyayari? Ito pa nga, eh, ito pa yung masakit kasi wala pa akong schedule ng, Oh my ah, sa nagpirma na ako ng admission last month. Hanggang ngayon, almost half month na ay hindi lang half month, 1 and a half month na akong naghihintay para sa admission, para Oo. sa operation mo, pero wala pa akong schedule. Nag-prep na ako, nag-swab test niyan, lahat na. Yun na lang schedule sa operation ang wala ako. Yeah. Basta tapos tina-try ko rin tawagan yung orthopedic na mag-amputate sa kamay ko. Sabi nung sa voice message ng yung sekretarya na, "Do not call us, we will call you." Sabi niya. Oh my Oo. gosh. Sabi ko kung pupunta naman ako ng emergency, anong gagawin nila, eh, di painumin lang ako ng pain reliever. Ang dami kong pain reliever dito na Oo. nabili naman na alam mo Kapag nga, ito nga oo. inaalala ko, yung liver at saka kidney ko baka ayun ang nagsa-suffer ngayon. Ito yung sila yung naapektuhan, yung ibang internal organ mo dahil sa pain reliever tsaka Actually, ang nakausap ko po una tungkol sa kaso ni Arnold ay ang kanyang kapatid. Yung kapatid niya 'no, hmm, very frustrated. hmm. She sort of wants to take legal action 'no, siguro sa galit niya dahil naawa nga po siya sa Oo kanyang na kapatid. Naiisip mo ba yun? Ay may gano'n ka bang option na tinitignan? Feeling mo ba hmm, napabayaan ka ng husto? May gano'n bang kang nararamdaman? nung una nafi-feel ko yun pero unti-unti naano ko, sabi ko patawarin na lang natin sila kasi ginawa naman nila yung, kaya nila. Siguro hanggang doon lang yung kaya nila. Compare dun sa napapanood kong ibang doktor na expert din naman. In Canada, next to America na kaya sabi ko parang yun nga nabigyan na nga ako ng artificial elbow but, yung reconstruction hindi pa nila na-decide nung time na hindi pa lumalaki yung kamay ko. Siguro sabi nga nung kaibigan kong nurse, ngayon 'no, sabi niya kung, nag-second opinion ka, mag-try mo kasi sabi niya, baka minamadali lang nila yung trabaho nila, eh, yung amputation sandali lang, yung reconstruction 12 hours yun sabi niya. Yung Oo. amputation baka 3 hours lang yan tapos na yan. Aalisin lang yung affected area ng kamay mo then sabi ko baka minamadali lang. Ewan ko, ayoko ring mag-speculate for ano, Oo. hmm, Ay naku, Arnold. I don't know hmm, how to comfort you 'no. I'm sure walang hmm, salitang enough ano, Arnold. Hindi ko mm. alam Alam din. mga kababayan nga natin dito na nakikita ko do'n sa mga na nagtatrabaho sa mga ospital na pinupuntahan ko, naawa sila sa'kin. Yung isang sa front desk sabi niya, "Kuya anong nangyari sa'yo?" Sabi, "Naawa naman ako sa'yo." Sabi niya. Ayun, "Ba't gano'n nangyari sa kamay mo?" Sabi niya. Nagugulat sila. Meron pa nga isang matanda, yung asawa niya Canadian. Binibigyan niya ako ng $20, "Pangkape mo." Sabi niya. Hmm, ano ba? Oo. Ay naku, Arnold, sige. We'll Mm, end the discussion here for now. Kung meron po tayong mm. viewers ano, na baka may maisip ng anything that may help, Arnold, you can comment diyan po sa comment section. But, clearly, this is a case of frustration, anger. Ang bait pa nga ni Arnold, eh, sa nangyari po sa kanya sa totoo lang ano. I'll pray for you, Arnold. I think that's the best I can, Oo, um, help mm, I can give. We'll pray for you and sana hmm, makatulong 'tong video. I don't know how, to get you the oo, help that you need as soon as possible. hmm.
Sabi nga ng mga yung kaibigan sabi niya, basta tanggapin mo na lang, total ano, isang kamay lang naman yung mawawala, hindi naman yung buhay mo, Salamat na rin tayo, gano'n sabi niya, Matagal pa namin kitang makikita, gano'n. Okay. O basta Arnold, stay healthy, okay? Kailangan ko lang ngayon, dasal Oo. fighter naman tayong mga Pinoy kaya oo. Oo. That's it for this episode. I'll see you guys in Oo. the next one. Okay? Bye.